Sa mga nagre-request, nagawan ko ng review itong Amazfit Balance 3 Premium dito sa YouTube. Ito na guys, pag-uusapan na natin ito. Tara! Disclosure, itong relo ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Amazfit na nakabase sa TikTok Shop at Shopee para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito o magiging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. So bago natin ito pag-usapan, pakita ko muna sa inyo guys kung ano pa ang laman ng box. So open natin. Dito makikita natin yung manual niya na hindi ko binabasa. Yung kanyang charger. Magnetic ito guys. Ayan. Kaso nga lang, wala siyang kasamang Type-C cord. Pag-usapan muna natin guys ang specs ito. Yung frame nito guys ay stainless steel. Tapos yung pinaglalagyan guys ng kanyang strap ay sa tingin ko stainless steel din ito. Yung ilalim ay para siyang plastic. Pero hindi ito basta-basta plastic guys, matibay ito. Yung strap naman niya guys, ang material ay silicone. Nga pala guys, yung width ng kanyang strap ay 20mm kung sakaling gusto nyong palitan ito ng strap. Itong buckle naman guys ng strap ay classic pin buckle. Tapos ang material guys ng kanyang glass ay sapphire. Hindi basta-basta nagagasgas. Kaya hindi ko na to nilalagyan ng glass protector. Pero syempre, depende pa rin sa paggamit nyo yan. So ingatan nyo pa rin kahit na sapphire glass ito. So meron itong 4 na button. Dalawa dito at dalawa dito sa kabila. Nga pala guys, itong nakikita nyong butas na to, ito ay speaker. So, pwede ka makinig ng music dyan. Yung button na to ay para sa shortcut sa workout. Dito naman sa baba ay shortcut para sa app list. Dito naman sa kabila, yung button na to ay para sa app. At yun namang sa baba, para sa down. Sa display naman ito, meron siyang 1.32-inch AMOLED. Yung peak brightness niya umaabot ng 3000 nits. Tapos yung kanyang resolution, 466 by 466. Yung PPI naman niya ay 353. Touchscreen din ito, malinaw yung kanyang display at ang responsive. Nga pala guys, itong button na to na nasa baba, ito ang pang power on. So, kailangan nyo lang itong i-press hanggang sa maramdaman ninyo na mag-vibrate. Tapos, i-release ninyo. Pagdating naman guys sa sensor nito, sa health, meron siyang BioTracker PPG biometric sensor, 5PD plus 2 LED. Meron din siyang acceleration sensor, geomagnetic sensor, gyroscope sensor, barometric altimeter, ambient light sensor, temperature sensor. Sa positioning naman, sa pag-track sa takbo natin, meron siyang 5 satellite positioning systems. Sa connectivity naman guys, meron siyang Bluetooth 5.3. Sa app list naman ito, dito sa workout, meron siyang 170 plus sport modes tulad ng outdoor running, walking, treadmill, hybrid training, Hyrox race, Hyrox training, strength training, free training, indoor cycling, outdoor cycling, pool swimming, track run, tennis, pickleball, elliptical, yoga, indoor fitness, row machine, hiking, HIIT, Pilates at marami pang iba dito sa more workouts. Ayan guys oh. Ang maganda dito guys, meron siyang training library na susundin na lang natin yung workout tulad ng Run Walk Foundation, Run Walk Advanced, Aerobic Endurance Foundation, 5K Tempo Interval Run, Recovery Easy Run, Stride Frequency, Coordination Training, Pyramid Fartlek Run, VO2 Max Interval Training, Workout History. So dito makikita yung mga ginawa mong takbo at yung iba pa mong ginawa na workout. Dito sa activity guys, makikita dito yung steps na ginawa mo buong araw. So nakikita rin dito guys kung ilang calories ang na-burn mo sa ginawa mong steps. So meron din dito guys workout status na nakikita yung training load, kung nasosobra na ba tayo o kulang yung ginagawa natin sa training. Nakikita rin guys yung VO2 Max at yung recovery time natin. Meron din ito guys Zepp coach na pwede kang gumawa ng training plan ng 5K, 10K, half marathon at marathon distance. Gagawin mo sa app nito at i-sync dito. Meron din siyang map, kailangan mo lang siyang i-download sa Zepp app at i-sync dito. Ito ba guys yung kanyang iba pang app tulad ng weather, one-tap measuring, heart rate monitoring, sleep monitoring, blood oxygen monitoring, stress monitoring, PAI. Pagdating naman guys dito sa music, meron siyang 2 GB storage na pwede mong lagyan ng MP3 at makinig sa music habang nagpapapawis ka. Pwede dito sa speaker ka makinig or i-connect ito sa Bluetooth headphones. Dito naman sa phone, nakaka-receive ito ng call. Basta nakakonect ito sa phone mo via Bluetooth. Pwede ka din dito mag-dial. Nga pala guys, nakaka-receive din ito ng mga notifications galing sa phone mo basta nakakonect ito sa phone mo via Bluetooth. Ito ba guys ang iba pa niyang app tulad ng alarm, calendar, settings, audio control, membership card, HRV, Zeplo, podcast, intervals.icu,
Ames Fit Helio Strap, Jet Lag Manager, Meditation. Tingnan pa natin dito sa more. Sun and Moon, Heart Rate Push, Compass, Barometer, Cycle Tracking, Thermometer, Stopwatch, Timer, Find My Phone, To Do, Voice Memos, Pomodoro Timer, Breath, at Word Clock. Pagdating naman guys sa water resistant nito, meron itong 5 ATM. Tungkol naman guys sa battery nito, meron siyang 365 mAh. Kapag typical use yung paggamit nyo dito, umaabot ng 12 days. Kapag naman heavy user ka, umaabot ito ng 7 days. Estimated lang yan guys, depende pa rin yan sa paggamit nyo dito. Pag-usapan naman natin guys kung ano naging experience ko sa watch na to. Kanina bago tayo tumakbo, ang battery nito ay 97%. So tingnan natin guys kung ilan ang mababawas sa battery nito pagkatapos kong tumakbo. Pansin ko guys na magaan itong relo. Itong tinatakbohan ko ay pataas. Tingnan natin kung tataas yung heart rate ko. Nagpe-pace lang ako ng 6 minutes per kilometer. Yung heart rate ko ay 139. Pataas pa rin yung ruta. Tingnan natin kung tataas pa yung heart rate ko sa ganyang pace. I-maintain ko lang. Umabot sa zone 3 yung heart rate ko doon. Pababa naman itong ruta at yung pace ko yun pa rin, nasa 6 minutes per kilometer. Bumaba yung heart rate ko. Nasa zone 2, 132. So ibig sabihin lang yan, maayos yung pag-track niya sa heart rate ko habang tumatakbo. Dahil sa nung tumatakbo ko pataas, tumataas din yung heart rate ko. At nung tumatakbo naman ako ng pababa, yung ruta, bumababa din yung heart rate ko. So tingnan naman natin guys kung gaano kabilis ito pumick up ng pacing. Ang pace ko ngayon ay wala nakalagay. Yung distance ko ay 9.06 km. So mag-sprint ako, tingnan natin kung gaano siya kabilis pumick up ng pacing. 1, 2, 3, go! Three minutes per kilometer. Ayan, nakuha na natin. So yung distance ay 9.9 or 9.10 kilometer. So wala pa guys 100 meters at nakuha ko na yung 3 minutes per kilometer pace. So, ibig sabihin, mabilis siyang pumick up ng pacing. Kung titingnan naman natin guys ang accuracy ng positioning satellite nito sa pagtakbo ko dito sa mapa, ay masasabi kong ang accurate niya. Dahil dito sa tinatakbuhan ko ay maraming puno. So yung line guys ay nakatapat pa rin sa kalsada. Ayan guys, oh, maraming puno ito. Pero pagdating dito sa may bandang part na to, yung line ay nawala sa kalsada. Nandun siya sa may bandang damuhan. Pero guys, hindi sobrang layo. Napakalapit lang. Para sa akin ay normal lang ito dahil sa meron talagang drag ang positioning satellite. Sa pag-track ng takbo natin, nararanasan ko rin yan sa ibang mga running watch. Dito naman sa part na to na konti lang yung puno ay wala akong naging problema. Yung kanyang line ay nakatapat pa rin sa kalsada. Dito rin guys sa may bandang part na to, halos konti lang yung puno dito. Ang ganda rin ng pag-track niya sa takbo ko. Ayan guys, so ang linis. Isa pa sa napansin ko dito sa watch guys ay kahit na mataas na yung araw, maliwanag na yung paligid, kitang-kita ko pa rin yung details ng takbo ko. So naka 10.16 kilometers tayo dito at yung oras 1 hour and 22 minutes. So tingnan natin guys kung ilan ang nabawas sa battery niya. So yung natira sa battery niya guys ay 90%. Nga pala guys, itong relo ay naka always on display habang tumatakbo ko. So para sa akin, matibay na rin yung battery niya. Sa mga nagtatanong kung accurate ba yung kanyang step counter, so nasa 13,923 tayo. So subukan ko maglakad, tingnan natin kung accurate. So naglalakad na ako, hindi pa nagka-count yung kanyang step counter. Yun, nagsimula nang mag-count. Tuloy-tuloy naman yung count niya.
At yes, masasabi kong accurate yung step counter nito. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan dito sa watch at isa lang ito. Hindi siya dual band frequency. Sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 8,000 plus. Kung tatanungin nyo ako kung worth it bang bilhin, para sa akin ay napaka worth it ito. Dahil sa yung ibang material nito ay makikita mo lang sa mga high-end running watch. At basic experience ko sa watch na to ay maayos naman. Pero depende pa rin yan sa preference mo. So yan po ang masasabi ko dito sa watch. Kung interested po kayo dito, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo at transi po.